Hi guys! For today's video, libot ko muna kayo sa Divisoria. Dito kami dumaan sa may simbahan ng Ilaya para mas malapit-lapit kami sa aming pupuntahan. Syempre, ang una mong madaanan dito ay yung mga nagtitinda ng mga damit, sapatos, tsinelas, ganyan. At kung mahilig kang mamili, gusto mo nga yung mga swak lang sa budget, aba dito ka na. At kung gusto mo nga din naman yung mag-window shopping, pwede rin. Medyo masikip nga lang ang daanan kasi dito nga bumababa yung mga pasahero ng mga jeep. At the same time, dito talaga dumadaan yung mga jeep. Syempre, kapag ganito yung dadaanan mo, konting tiyaga lang guys. Kung makikita nyo nga yung mga nadadaanan namin, yung mga pambata na damit, sobrang ganda. At kung mayroon kang anak na babae, baka nga mapabili ka pa. Kailangan talaga pag may plano kang pumunta ng Divisoria, agahan mo. Kasi nga, baka tanghaliin ka. Kailangan mo talaga dito yung mahabang pasensya, lalo na kung maraming tao. So, nandito na nga kami sa part ng mga gulay, mga sangkap na pangluto, sibuyas, bawang, ganyan. Kapag napunta nga kami dito, ito talaga yung una namin pinamimili. Kasi bukod sa gamit sa bahay, pinantitinda rin namin. At least kahit paano dito nakakamura kami. At kung makikita nyo nga dito guys, maraming ang gulay dito. Dahil isa rin ang Divisoria sa bagsakan ng mga gulay na galing sa Baguio. Pero kami ang binibili lang talaga namin dito, sibuyas, bawang, kalamansi, luya, kamatis, sili, ganyan. Kaya lang kapag meron naman lang kami sa tindahan, walang mabili. Kung kailan nagkanda bulok sa kabibili sa kaya maghahanap. Kung pwede nga lang ibenta ng bulok, aba, baka iba yung take one ko pa. Sa totoo lang, masarap talaga mamili ng mga gulay. Lalo na kung meron kang pag-i-stockan. Kasi kami, wala kaming refrigerator kaya hindi kami nakakapag-stock ng gulay. Medyo inikot pa nga namin to. Kasi hinahanap ko nga yung binilihan ko na mura na sibuyas. Dahil meron mga part dito na medyo mura sila magtinda. Yung iba naman kasi, medyo mahal. Syempre, ganun naman talaga tayo, di ba? Kapag namimili, hahanapin natin yung medyo mura. Pero quality pa din naman yung product. Kung may pampuhunan nga lang ako na malaki-laki, mas gusto ko rin magnegosyo ng mga ganito eh. Kasi para sa akin, mas magandang ibenta yung mga fast moving item kaysa mga dun sa mga mabagal maubos para mabilis umikot yung puhunan mo. Syempre kapag ganun, mas mabilis lumago yung kapital mo. So ikot muna tayo guys habang hinahanap nga namin yung sibuyas na aming pinagbilhan noon. Kung makikita nyo nga halos lahat ng klase ng gulay nandito na. Kahit anong klaseng gulay pa yan na hanapin mo, makikita mo lang yan dito. Naalala ko nga kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Halos umabot nga ng 800 pesos ang per kilo. Kaya karamihan nga hindi na gumagamit ang sibuyas sa pagluluto dahil nga sobrang mahal. Kaya lang yung mga hindi talaga sanay magluto ng walang sibuyas, hindi talaga nila maiwasan na walang sibuyas yung kanilang mga niluluto. Kaya kahit mahal, bibili pa rin sila pero gagamitin nila sa 4 na lutuan. Abay, syempre naman, sino ba namang hindi magtitipid sa sobrang mahal ang bilihin, no? Dito sa part na to, dito nyo makikita yung mga gulay na galing sa Baguio katulad niya ng broccoli, may repolyo, cauliflower, sayote, ganyan. Basta gulay, pampahaba ng buhay. So guys, mahaba-haba na rin na nalibot nyo at ano-ano nga ba yung mga nakita nyo, di ba? Puro gulay lang. Siyempre dito lang yan sa labas, hindi tayo pupasok sa loob ng mga mall, no? So sa wakas guys, andito na tayo sa aming bibilhan ng sibuyas. Ayan, kung makikita nyo nga ay 100, 150 per kilo. Medyo bumaba na yan kasi nung last time nga napunta namin dito, ang kilo niyan ay nasa 300 pesos pa nga. Siyempre dito lang tayo pipili sa mga medium size para mas mura lang natin mabenta at mas mura lang din natin may bigay sa ating mga customer. Kasi kadalasan ang hanap niya talaga yung mura lang. Alam mo na kapag mahal yung tinda mo, hindi na bibili sa'yo yan. Maghahanap yan ng mga tindahan na mas mura pa kaysa sa'yo. So siguro nga mas mura na ngayon kasi dati mahal pa yan. Dahil nga yung video ko na to ay medyo matagal na. So guys, next nga napupunta natin yung mga bilihan ng mga school supplies, lighter, foil, yung mga ganyan. Pagdating sa part na to, medyo marami na nga tao at medyo masikip na rin yung daan. Dahil nga sa dami ng tao dito. Syempre kailangan mo na naman ng another pasensya dahil nga yung mga nauuna sa'yo ay mga sexy nga maglakad. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagpunta kayo dito, aagahan nyo. Tsaka para hindi kayo maabutan ng init ng araw at hindi mainitan yung mga beauty nyo. Kung mahilig ka nga mamili ng mga gamit sa bahay, mga pang-decorate, mga ipit-ipit, mga paninda, ganyan. Mas makakamura kayo sa wholesale price, guys. Kaya nga ako, kung malaki lang talaga yung pwesto ko, siguro lahat ng kaya kong itinda ko na eh. Naalala ko nga, nung mga panahon na online seller pa ako, lagi kong kasama yung anak ko na 3 years old noon. Iikutin namin lahat ng supplier, makuha lang lahat ng pa-order ko sa online. Sa totoo lang, nakakapagod talaga siya, pero masaya. Masaya kapag lahat ng orders ng customers mo nakuha mo at naipaship mo ng maayos papunta sa kanya. Tapos i-message ka at magpapasalamat sa'yo. Minsan pa nga tuwang-tuwa kapag may mga previous silang nakukuha galing sa akin. Kaya lang na-stop ako simula nung nagka-pandemic. Nang hinayang nga ako kasi mga dating kong customers sa online bigla na lang nawala. So by the way guys, nandito na nga tayo sa bilihan ng mga iba't ibang klase ng mga paninda. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo ang aking video. Please follow, like, and share.